Sa simula ng kwento, nakikita natin ang isang palaboy na swordsman na natutulog sa tabing kalsada sa kagubatan. Ang pangalan niya ay Saizo, at habang nasasarapan siya sa tulog niya, bigla siyang ginambala ng isang babae at bigla siyang nahulog kay Saizo. Nang makita niyang nababalot siya ng mga kalmo, napagtanto niyang hinahabol siya. Pagkatapos ay natuklasan si Saizo ng mga asasin na humahabol sa babae. Kahit wala siyang balak tulungan siya, gusto pa rin siyang tapusin ng mga asasin para patahimikin ang sinumang saksi, kaya wala siyang choice kundi buhatin ang dalaga at simulan ang paggamit ng sarili niyang kakayahan. Inatake nila si Saizo ng mga karayom ng lason, ngunit pinaikot niya ang kanyang sandata sa napakabilis na bilis upang harangan at ilihis ang mga karayom pabalik sa mga asasin. Napagtanto niya na kung iiwan niya ang dalaga ay magiging pantirya ito ng mga taong ito, ngunit wala siyang pakialam dahil nagugutom siya at ayaw niyang sayangin ang kanyang lakas sa mga ganitong bagay. Tumakbo ang babae sa kanya, at nagmakaawa sa kanya na tulungan siya dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang mga asasin kung magpapakita silang muli. Ayaw niyang tulungan siya, kaya naiisip niya na wala itong puso at walang habag. Ngunit tahasan niyang sinabi na tinulungan lang niya ito at hindi man lang nakatanggap ng kahit isang pasasalamat, kaya bakit niya itataya ang kanyang buhay upang protektahan siya at walang makuhang kapalit. Kaya't nagpa siya ang babae na ililibre siya sa isang pagkain kung tutulungan niya itong makarating sa isang lugar. Habang kumakain ng ramen, mabilis na napansin ni Saizo na ang babaeng ito ay kumakain ng hindi kapani-paniwalang dami. Hindi pa siya nakakaubos ng isang mangkok ng ramen, kumain na siya ng halos 10. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang SNAMI. Pinasasalamatan niya si Saizo sa pagliligtas sa kanyang buhay, at naniniwala rin siya na mabait itong tao dahil pinili niyang iligtas siya sa halip na iwanan siya. Sa tingin niya ay ayaw lang niyang masawi siya ng walang kabuluhan at ayaw din niyang marinig ang pagsigaw nito ng tulong. Sinabi ni SNAMI na noong binuhat niya siya, pakiramdam niya ay ligtas siya dahil naniniwala siyang tutulong si Saizo na protektahan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Saizo na kung tapos na siya sa pagkain, dapat siyang mabilis na umalis. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si SNAMI na ayusin ang kanyang hairpin. Napansin din niyang parang kakaiba ang hairpin nito. Si Saizo ay nagpatuloy sa paglalakbay kasama siya hanggang sa gabi. Dinala siya nito sa medyo ligtas na lugar at sinabi sa kanya na nasa unahan lang ang lugar na kailangan niyang puntahan. Hanggat hindi siya nakakaakit ng pansin, ligtas siya. Ngunit gusto pa rin niyang samahan siya ni Saizo ng kaunti dahil hindi siya makakapasok sa lungsod ng mag-isa. Iniisip ni Saizo na ang lungsod ay puno ng kaguluhan, kaya hindi na niya ito susundan pa. Biglang lumipad ang isang kwago at nagpakita ang isang kakaibang lalaki at nagtanong kung sino sila at saan sila nanggaling. Sinabi ni SNAMI na siya ay isang maiden shrine ng isang taong nagngangalang Azumo. Nagtataka ang estranghero kung bakit maglalakbay ang isang maiden shrine kasama ang isang asasin mula sa angkan ng Iga. Napagtanto ni Saizo na ang kalaban ay isang ninja mula sa karibal na angkan ng Koga, kaya sumugod siya para umatake. Ang lalaking nakaberde ay umatras at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Sarutobi, ang pinuno ng puwersa ng ninja ni Lord Senota. Dahil pareho silang galit sa mga ninja mula sa magkaribal na paksayon, sinusugod nila ang isa't isa nang hindi masyadong iniisip ang dahilan. Masyadong nakatutok si Saizo sa paghabol kay Sarutobi at naakit sa bitag ng mga nakal-alasong dahon. Pagkatapos ay nahulog siya sa bitag. Mabilis na tumalon si Sarutobi upang tapusin siya, ngunit gumamit si Saizo ng pamamaraan ng pagpapalit upang linlanggan si Sarutobi at biglang umatake. Nagawa ni Sarutobi na umiwas sa oras at nagtanong kung sino ang amo ni Saizo, ngunit hindi gusto ni Saizo na maglingkod sa sinuman. Sumunod si SNAMI para pigilan sila dahil kailangan niyang makilala ang amo ni Sarutobi, si Lord Senota. Nang tuluyan na silang makapasok sa lungsod, naisip ni Saizo na tiyak na masayang-masaya si SNAMI dahil narating na niya ang lugar na gusto niyang puntahan, ngunit napansin niya na tila hindi masaya si SNAMI. Pagkatapos ay nakilala niya si Lord Senota. Mabilis na nakiusap si SNAMI kay Senota na tulungan ang kanyang templo dahil ang kanyang buong dambana ay nilamon ng apoy. Ang tanging natatandaan niya ay ang buong shrine ay inatake ng isang asasin, at isa sa kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki ang nagsakripisyo ng kanyang sarili gamit ang mahika para tulungan siyang makatakas habang inutusan siyang hanapin si Senota.
Ngunit kahit na tumakas ng mag-isa, siya ay tinugis pa rin ng mga asasin, at kung hindi siya tinulungan ni Saizo, siya ay nasawi. Napagtanto ni Saizo na ang kwentong ito ay masyadong malupit para sa isang babae na hindi pa nakaranas ng digmaan. Pagkatapos ay tinanong ni Hinata kung ano ang kailangan niya sa kanyang tulong. Kung ito ay paghihiganti, tumanggi siya dahil ayaw niyang madamay. Hahayaan siya ni Hinata na manatili sa gabi, at bukas kung gusto niyang umalis or manatili ay nasa kanya, hindi siya makikialam. Pagkatapos ay naghanda si Saizo na umalis, ngunit niyakap siya ni Esenami at umiyak. Hindi niya matiis ang pakiramdam na siya lang ang nakaligtas na nakatakas dito at wala siyang magawa. Ilang sandali pa, umalis pa rin si Saizo, ngunit hinabol siya ni Esenami. Hindi alam ni Esenami kung ano ang gagawin bukas, kaya gusto niyang sundan si Saizo. Napansin niyang nanginginig siya at sinabihan siyang bumalik dahil walang silbi ang pagsunod sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya si Esenami na humiga at mag-tantrum, walang pakialam kung siya ay kainin ng mga lobo. Ipinaalala muli ni Saizo sa kanya na hindi siya mabuting tao at kung masawi man siya rito ay walang kinalaman sa kanya, at wala siyang pakialam. Sa sandaling iyon, bigla na lamang silang ginapos ng mga kadena. Hindi inaasahan ni Saizo na ang mga asasin na ito ay nagtatago ng husto. Sa sandaling iyon, dumating sina Hinata at Saratobi. Napagtanto ni Saizo na ang dalawang ito ay sadyang ginamit siya at si Esenami bilang decoy para akitin ang mga asasin. Gayunpaman, alam din ni Hinata na hindi madaling matatalo si Saizo sa mga mahihinang tulad nito. Hindi na nag-abala pa si Saizo na magtago at basta na lang pinuputol ang mga tanikala, na nagpakawala ng isang pag-atake na nagpapabagsak sa mga asasin sa isang galaw. Ngunit pagkatapos noon, napansin niya na ang hairpin ni Esenami ay biglang naglabas ng isang madilim na globo na umaalis sa buhay mula sa lahat ng bagay na mahawakan nito. Gumalaw si Saizo para tingnan kung okay lang si Esenami, ngunit inatake siya ng isa pang asasin, na pinilit na ibaba siya bago mag-activate muli ang sphere. Maya-maya ay nagkamalay si Esenami at hindi niya naalala ang nangyari. Sa tingin niya ay iniligtas siya ni Saizo at muli siyang nakita bilang isang mabuting tao. Samantala, tiyak na ngayon ni Hinata na si Esenami ang pinupuntirya ng mga asasin dahil sa kanyang hairpin. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Esenami si Hinata na hayaan si Saizo na manatili kahit na ayaw niya. Iginiit ni Esenami na dahil niliber niya siya sa Roman, kailangan niyang tulungan siya. Naniniwala rin sina Hinata at Saratobi na may utang si Saizo kay Esenami, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pagtulong sa kanya kung ayaw niyang mawala ang kanyang karangalan. Nang gabing iyon, si Saizo ay lihim na nagtago sa kisame para makarinag sa mga plano ni Hinata. Nalaman niya na si Hinata ay nagnanais na kumalap ng 10 mahuhusay na individual upang bumangon at agawin ang lupain. Gayunpaman, natuklasan siya ng subordinate ni Hinata na si Rakuro at inatake siya. Nagawa ni Saizo na makatakas pabalik sa kanyang silid, ngunit ang epekto ng sonic attack ay nagpatulog sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Saizo at nalaman niyang si Esenami ay muling pumasok sa kanyang silid upang matulog sa tabi niya. Dumating si Saratobi na may dalang pagkain para kay Saizo, ngunit inatake siya ng mga Hinata ninja upang parusahan siya dahil sa pangahas na matulog kasama si Esenami. Dahil dito, nawalan ng almusal si Saizo. Samantala, ang Lord na nangangaso kay Esenami ay nag-utos sa asasin na sumalakay sa dambana na kunin si Esenami mula sa lugar ni Hinata at ibalik siya. Kinaumagahan, hiniling ni Esenami kay Saizo na tulungan siyang pumili ng damit dahil may paparating na pagdiriwang kung saan kailangan niyang magtanghal ng sayaw. Si Saizo ay random na pumili ng isa at pagkatapos ay tumakbo palayo, na nagpagalit sa kanya. Habang nagtatago sa kagubatan, aksidenteng nakatagpo ni Saizo ang isang babae na naliligo sa may talon. Mabilis na ginawang yelo ng babae ang tubig at inatake siya, ngunit nakilala niya ito bilang si Anastasia, ang kanyang kaibigan noong bata pa. Tuwang-tuwa si Anastasia na makitang muli si Saizo. Nagtanong si Saizo tungkol sa kanyang sitwasyon at nalaman na naglilingkod ngayon si Anastasia kay Hinata. Ibinunyag niya na minsan niyang sinubukang tapusin siya ngunit nabigo siya, gayunpaman, sa halip na parusahan siya, mabait siyang inanyayahan ni Hinata na manatili, kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Hindi nagtagal ay dumating din sina Esenami at Hinata. Tinanong ni Hinata si Anastasia tungkol sa sitwasyon sa labas ng lungsod.
Iniulat niya na may malawak na alingaw ng isang higanteng ahas na nagdudulot ng kaguluhan sa malapit. Naniniwala si Senota na mahaharap ito ni Saratobi. Higit sa lahat, magsisimula na ang pagdiriwang, kaya gusto niyang maging handa si Ami. Sa panahon ng pagdiriwang, si Senota ay nagtataas ng isang toast kasama ang mga tao upang ipagdiwang ang isang masaganang ani. Napansin ni Anastasia na parang nagseselos si Saizo kay Senota. Naniniwala siya na hindi pa naiintindihan ni Saizo kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng isang master na dapat pag-ukulan ng kanyang sarili. Iginiit ni Saizo na tinatamasa lang niya ang kanyang kalayaan at gusto niyang gawin ang anumang gusto niya. Ipinahayag ni Anastasia na ang isang tulad ni Saizo na walang anumang pasanin na nakatali sa kanya ay patuloy na gumagala ng walang katapusan. Pagkatapos ay nagpa siya si Saizo na umalis sa halip na panoorin ang pagganap ni Ami. Wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay, kaya gumagala siya. Nang makitang umalis na si Saizo, nagmamadali si Ami na tapusin ang kanyang pagganap at hinabol siya. Inakala ni Anastasia na hinahabol ng dalawa ang higanteng ahas, ngunit sa kabila ng kanyang takot, nagmatigas si Ami na sumunod, kaya pinilit na umalis muna si Anastasia. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ami ang nakakatakot na presensya ng kagubatan sa unahan at nagpas siyang pumasok sa loob kasama si Saizo upang mag-imbestiga. Pareho nilang napansin na ang kagubatan ay hindi pangkaraniwang madilim at nakakatakot. Maya-maya pa, nagpakita ang isang higanteng ahas at inatake sila. Mabilis na inilayo ni Saizo si Ami, ngunit nahimati siya sa takot. Naduronch ng ahas ang isang puno, dahilan para matamba silang dalawa. Naipit si Saizo sa ilalim ng ahas, at habang sinubukan ni Ami na tumulong, binalaan niya ito na manatili upang maiwasang ilagay ang sarili sa panganib. Gamit ang kanyang huling pampasabog na tubo, pinilit ni Saizo na umatras ang ahas na sapat lang para makalaya siya. Napagtanto din niya na ang ahas ay kinokontrol ng isang tao. Pagkatapos ay lumundag si Saizo at tinusok ang mata ng ahas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumabog ito, at nabaon silang dalawa ni Ami sa ilalim ng mga durog na bato. Nagawa ni Ami na mahanap si Saizo at ginagamot ang kanyang mga sugat mula sa pagsabog. Nang tanungin niya kung bakit nanatili siyang optimistic, sumagot siya na ligtas siya dahil nasa tabi niya ito. Para sa kanya, si Saizo ang liwanag na nagligtas sa kanya noong siya ay hinahabol mula sa dambana hanggang ngayon, siya lang ang piniling tumulong sa kanya. Gayunpaman, nakita lamang ni Saizo ang kanyang sarili bilang isang asasin, isang taong umiral sa kadiliman at tumapos ng buhay. Ang kanyang ginawang pagliligtas sa kanya ay nagkataon lamang. Sa kabila nito, nanatiling hindi nagbabago ang pananaw ni Ami sa kanya. Naisip ni Saizo na ang kanyang mga magulang ay maaaring mabait na tao, ngunit ipinahayag ni Ami na siya ay inabandona sa harap ng dambana noong bata pa at pinalaki ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na nag-aalaga at nagturo sa kanya ng lahat. Nakalulungkot, binawian siya ng buhay sa pagprotekta sa kanya, at ngayon gusto niyang umasa kay Saizo. Pagkatapos ay inapula ni Saizo ang apoy at napansin ang usok na umaagos sa isang tiyak na direksyon, na nagpapahiwatig ng pagbukas. Nagpasya siyang lumusot sa lupa patungo sa direksyong iyon upang makatakas, alam niyang kapag nabigo siya, pareho silang ililibing ng buhay. Pinili ni Ami na magtiwala sa kanya, at salamat sa kanyang pagsisikap, matagumpay silang nakatakas. Sa sandaling nakalabas sila, natuklasan ni Saizo na ang kuta ni Senota ay inaatake at nagmamadaling bumalik. Sa sandaling iyon, inaayos ni Senota ang paglikas ng mga tao sa bayan habang si Saratobi ay nakatagpo ng isa pang higanteng ahas at ang kumokontrol dito. Nagpakilala ang babae bilang Ukatcho at binalaan si Saratobi na mag-ingat kung ayaw niyang sumabog ang ahas. Sinugod siya ni Saratobi, ngunit umiwas siya at inutusan ng ahas na kagatin siya ng lason. Lumabo ang paningin ni Saratobi, ngunit bago pa makapinsala ang ahas, pinayelo ito ni Anastasia at natalo ito. Pagkatapos ay pinalamig niya ang ibabaw ng tubig upang ilunsad ang isang pag-atake kay Ukatcho, ngunit ang babae ay tumugon sa pamamagitan ng pagtawag ng isang kayig ng mga ahas na mabilis na pinutol ni Saratobi. Napagtatanto na siya ay nasa isang dihadong sitwasyon, sinubukan ni Ukatcho na tumakas, ngunit hinabol siya ni Saratobi sa kailaliman ng kagubatan, ang kanyang sariling domain. Samantala, tinutulungan ni Ami ang mga sibilyan na makatakas nang bigla siyang matagpuan ng kaparehong asasin na umatake sa dambana noon.
Ang kanyang pangalan ay Hanzo, at hiniling niya na sumama siya sa kanya. Saktong dumating si Saizo para pigilan siya. Siya ay umabant, ngunit hinagis ni Hanzo ang isang barrage ng kanay sa kanyang likuran. Gayunpaman, isa lamang itong ilusyon. Nasa likod ni Hanzo ang totoong katawan ni Saizo. Bagamat nagawa ni Hanzo na harangin ang pag-atake, nakatama pa rin siya ng isang pag-atake sa noo ni Saizo, na nakikita ang kanyang diskarte. Kasabay nito, sina Senota at Rakuro ay nahuli at itinali ng 4 na asasin. Ginamit ni Rakuro ang kanyang ultrasonic scream para pabagsakin ang dalawang kaaway sa harap habang si Senota ay humarap sa isa sa likod niya. Kinutya ni Hanzo si Saizo, na nagsasabi na ang tinaguriang prodigy ninja ng Iga Clan ay nahulog sa isang kalunos-lunos na estado. Patuloy ang pagtama kay Saizo, natatakpan ng mga sugat ang katawan. Nang sinubukan ni Hanzo na ilayo si Ami, muling tumayo si Saizo. Habang sumusugod si Hanzo para sa huling atake, gumamit si Saizo ng isa pang ilusyon para bumalik sa tabi ni Ami at sinaktan si Hanzo. Dumating sina Anastasia at Saratobi, pinilit si Hanzo na umatras. Pagkatapos, tuluyang bumagsak si Saizo mula sa kanyang mga sugat at mabilis na dinala para magamot. Galit na galit si Senota na nasira ang pagdiriwang at nangakong hindi magpapakita ng awa sa darating na labanan. Nang maglaon, hiniling ni Senota na ay escort ni Saizo si Ami pabalik sa dambana, ngunit tumanggi si Saizo. Nagpagalit ito sa isang lalaking nakatayo sa malapit. Tinanong ni Saizo kung sino siya, at nagpakilala ang lalaki bilang si Juzo, isa sa mga nasasakupan ni Senota. Ang dahilan kung bakit gusto ni Senota na bawiin ni Saizo si Ami ay dahil natuklasan ni Juzo na matapos sagorin ang buong templo, ang mga asasin ay nanatili sa pinangyarihan na naghahanap ng isang bagay na mas mahalaga. Dahil hindi nila ito mahanap, hinabol nila ang tanging nakaligtas, si Ami. Naghinala si Senota na ang hinahanap ng kaaway ay nasa templo pa rin, kaya gusto niyang ibalik ni Saizo si Ami doon upang alisan ng takip kung ano ang mahalagang bagay na iyon. Narinig ito ni Ami at nagpumilit na pumunta, naiwan si Saizo na walang paraan para makatakas. Binigyan ni Sarutobi si Ami ng isang kwago upang magpadala ng mga mensahe, at tinawag ni Juzo sina Ami at Saizo upang mabilis na umalis. Napagtanto ni Saizo na malapit na siyang maglakbay kasama ang dalawang maingay na kasama, ngunit wala ng paraan ngayon. Habang nasa daan, sinabi ni Juzo na si Ami ay masyadong hindi dalagang Pilipina, na nakasuot ng napakalantad na damit. Tinutulan niya na pare-pareho ang pananamit din ni Anastasia, pinilit si Juzo na ipaliwanag ang pagkakaiba ng dalawa. Siyempre, hindi siya nag-abalang makinig. Nang gabing iyon, muling pinilit ni Ami na matulog sa tabi ni Saizo, na nagudyok kay Juzo na hilahin si Saizo sa tabi para sa isang pribadong pag-uusap. Gusto niyang malaman kung kasal na sina Saizo at Ami, ngunit sumagot si Saizo na wala siyang nararamdaman para sa kanya, isip bata lang siya at hindi pa mature. Nagtataka rin si Juzo kung bakit kinilala ni Senota si Ami bilang isang mandirigma. Ito ay may katuturan para kay Saizo, ngunit si Ami ay malinaw na isang ordinaryong babae lamang. Alam na ni Saizo ang tungkol sa nakatagong kapangyarihan ni Ami ngunit piniling huwag itong ibunyag. Kinaumagahan, habang ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay, nakita ni Saizo na kakaiba na wala silang nakasalubong na isang tao na dumadaan. Hindi nagtagal ay may nakasalubong silang babaeng nakaupo malapit sa isang suspension bridge. Sa paniniwalang siya ay nasa problema, nilapitan siya ni Ami at nagpasya na tulungan siya ni Saizo na tumawid sa tulay. Kahit na nahihirapan siya, sumunod si Saizo. Sa paghakbang nila sa tulay, napagtanto niyang si Juzo ay may takot sa matataas. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng babae ang kanyang tunay na ugali, naglunsad ng bugzo ng hangin upang pigilan si Saizo at hulihin si Ami. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yori, ang pinuno ng isang grupo ng mga magnanakaw. Sa pagkilala kay Saizo bilang isang mabigat na kalaban, pinigilan niya muna ito para mapadali ang pagnanakaw. Gayunpaman, hindi inaasahang bumunot ng baril si Juzo at pinaputukan ang mga bandido, na napilitang seryosohin si Yori. Pagkatapos ay ibinandera ni Yori ang isang chain sickle, pinaikot ito upang harangan ang mga bala. Nang tumigil ang putok, nagpasya siyang kunin si Ami. Inilabas ni Saizo ang kanyang espada at hiniwa ang hangin na pinigilan siya.
Nang walang pag-aalinlangan sinugod siya ni Yuri, nagpasimula ng isang matinding labanan. Nang mapansin ang pag-aalala ni Saizo para kay Izanami, pinutol ni Yuri ang tulay, dahilan upang bumulusok si Saizo sa ilog sa ibaba. Nang maabot ang pampang, muling nakipagkita si Saizo kay Juzo, at agad nilang tinugis ang bumihag kay Izanami. Si Yuri, na naiinip sa pagnanakaw ng pera, ay naghintay sa kanyang hideout para dumating si Saizo. Binalak niyang pahirapan siya para sa sariling baluktot na kasiyahan. Sinubukan ni Izanami na lumaban ngunit walang awa siyang pinahirapan. Nang sa wakas ay dumating si Saizo, nakita niya itong nakatali sa isang puno. Mabilis siyang tumalon para harapin si Yuri, na nagtangkang itulak muli siya, ngunit pinigilan ito ni Saizo. Paglukso pabalik, tumanggi siyang matamba sa pangalawang pagkakataon. Matindi ang sagupaan ng dalawa, at hiniwa ni Saizo si Yuri, na nasugatan. Sinabi ni Yuri na si Saizo ay katulad niya, isang walang emosyong assassin na walang alam kundi ang pagkahilig sa dugo. Bilang tugon, pinakawalan ni Saizo ang kanyang ultimate technique, pinutol ang sandata ni Yuri at nagdulot ng matinding pinsala. Sa pagtanggap ng pagkatalo, hinimok ni Yuri si Saizo na tapusin siya upang patunayan ang kanyang tunay na pagkatao. Ibibigay na sana ni Saizo ang huling atake nang tumakbo si Izanami sa pagitan nila, pinigilan ang kanyang espada. Tumanggi siyang hayaan siyang hampasin ang isang taong hindi na makalaban. Higit sa lahat, tiniyak niya kay Saizo na ayos lang siya at hindi masyadong nasugatan, kaya hindi na kailangan ng karagdagang parusa. Nakikinig sa kanya, ibinaba ni Saizo ang kanyang espada at kinuha si Izanami, naiwan si Yuri para hulihin ng mga awtoridad. Galit na galit, sumigaw si Yuri, sinusubukang pukawin si Saizo na tapusin siya, ngunit hindi siya pinansin ni Saizo at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Nang hapong iyon, ginamo ni Juzo ang mga sugat ni Izanami. Sinabi niya sa kanya na tunay niyang nailigtas si Saizo, kahit na hindi niya lubos na naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na siya ang nagligtas sa kanya. Samantala, inutusan ni Cenote si Rakuro na isaulo ang isang liham at ihatid ang nilalaman nito sa isang feudal na Panginoon upang matiyak ang pagiging lihim. Sinunog ni Cenote ang sulat matapos itong idikta. Kinaumagahan, matagumpay na nakabalik ang grupo ni Saizo sa nasirang templo ni Izanami. Pagdating sa gate, iminungkahi ni Juzo na maghiwalay silang tatlo para maghanap. Wala pa ring ideya si Saizo kung ano ang kanilang hinahanap, ngunit sinabi sa kanya ni Juzo na maingat na suriin ang anumang bagay na tila kainahinala. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Izanami sa kanyang pagbabalik, gayunpaman ay nagpakatatag siya at nagpumilit na tumulong sa paghahanap. Hiniling ni Juzo kay Saizo na sundan siya para lang maging ligtas. Habang naglalakbay si Izanami sa templo, muling nagpakita ang mga alaala ng pakikipaglaro sa lahat ng naroon. Lumapit si Saizo para tingnan siya, ngunit hiniling niya sa kanya na pabayaan siya. Napansin niyang kakaiba ito dahil madalas itong nakakapit sa kanya. Sa wakas, inamin niya ang kanyang tunay na nararamdaman at ibinahagi sa kanya ang kanyang kalungkutan. Inabot ni Saizo sa kanya ang isang panyo para panasan ang kanyang mga luha, at ipinaalala sa kanya na pumunta sila rito para alisan ng takip ang katotohanan sa likod ng nangyari. Hinimok niya ito na huwag masyadong magdalamhati. Ang mga lumipas ay hindi na makakabalik, at ang nawala ay hindi na maibabalik. Ang pinakamabuting paraan para parangalan ang mga nasawi ngayon ay ang pagtuklas ng katotohanan. Biglang umalangaw ang isang putok ng baril, na nagudyok kay Saizo na sumugod kay Juzo, ngunit walang meron doon. Nagpaputok lang ng baril si Juzo bilang senyales na wala siyang nakita. Napansin tuloy ni Saizo na nasunog ang lahat maliban sa isang tansong haligi. Sa pag-aakalang may kabuluhan ito, sinuri niya itong mabuti. Paglundag, napansin niya na ang simbolo sa ilalim ng kanyang mga paa ay kahawig ng isang bagay na nakita niya sa isang guhit noon. Tila binaligtad ito at kailangang ayusin muli. Tinangka ni Juzo na buhatin ang isa sa mga bato ngunit hindi niya magawa. Gayunpaman, naalala niya na ang mga piraso ay maaaring paikutin. Sinimulan niyang iikot ang mga ito, simula sa gitna, hanggang sa makumplito niya ang simbolo ng bagwa. Nang matapos ang pagbuo, bumukas ang isang nakatagong daanan sa ilalim ng lupa. Sinundan nilang tatlo ang landas hanggang sa makarating sila sa isang dead end. Nang tila nabangga sila sa isang pader, napansin nila ang mga sinaunang inscription sa bato.
Walang sino man sa kanila ang nakakabasa ng teksto, ngunit bago sila makapag-isip pa, nagpakita sina Hanzo at Ukacho. Hiniling ni Hanzo na ibigay nila pareho si Esenami at ang kanyang hairpin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Esenami na ang bagay na hinahanap ng kaaway ay nasa kanya na, ang kanyang hairpin, isang regalo mula sa kanyang senior monghe. Walang gustong umatras sa magkabilang panig, at sumiklab ang isang matinding labanan. Nagpakawala si Ukacho ng kayag ng mga ahas. Mabilis na binalaan ni Saizo si Juzo na huwag silang tapusin ng walang ingat, dahil sasabog sila sa kasawian. Sinasamantala ang pagkagambala, nakuha ni Ukacho si Juzo. Si Saizo ay muling naiwan upang labanan si Hanzo ng mag-isa habang pinoprotektahan ang pasanin na kilala bilang Esenami. Nanatili siyang nabigla, napagtanto na siya ang dahilan kung bakit pinaslang ang lahat sa templo. Muli, natagpuan ni Saizo ang kanyang sarili na isang hakbang sa likod ni Hanzo, na nagpapahintulot sa kanya na makatama ng maraming atake. Ang tanging nagawa ni Saizo ay ang makaganti sa isang atake. Samantala, mahigpit na pinigilan si Juzo at malapit ng pahirapan. Pagkatapos, biglang bumuhos ang hangin sa hola ng ahas at napaatras si Hanzo. Ang responsable ay walang iba kundi si Yuri. Ipinahayag niya na siya lamang ang pinapayagang saktan si Saizo, at si Saizo lamang ang may karapatang pumaslang sa kanya. Sa kabila ng kanyang matatapang na salita, agad na napahirapan si Yuri sa kanilang tunggalian. Pinayuhan siya ni Saizo na kung ayaw niyang masawi, dapat siyang magbigay ng tulong. Kung makaligtas sila sa labanang ito, nangako si Saizo na magdo-duel sila kahit kailan niya gusto. Tuwang-tuwa sa alok, pumayag si Yuri. Kasabay nito, dahan-daang kumawala si Juzo at pinaikot ang laban. Gayunpaman, mabilis siyang napigilan muli. Sa isang desperadong hakbang, itinutok niya ang kanyang baril sa kanyang sarili at nagpaputok. Dumaan ang bala sa kanyang katawan at tumama kay Ukacho, na ikinasawi nito. Samantala, matagumpay na naibagsak ni Saizo at Yuri si Hanzo ng magkasama. Sa pagbabalik sa ibabaw, ginamo ni Esenami ang kanilang mga sugat. Sinisisi pa rin niya ang sarili, pero sinabihan siya ni Saizo na huminto. Ang may kasalanan ay ang hairpin, hindi siya. Biglang sumugod ang isang lalaking nakasakay sa kabayo at inagaw si Esenami. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Masamoni, isang feudal na panginoon na kaalyado ni Senota. Gayunpaman, ipinahayag niya na dapat silang tatlo ay bumalik at ipinaalam kay Senota na nakuha niya ang mismong bagay na hinahanap ni Senota noon pa man. Si Saizo ay may matalik na kaibigan, ang tanging taong handa siyang yumukod at tawagin ang kanyang Panginoon sakaling maging isang feudal na Panginoon ang taong iyon. Gayunpaman, ang kapalaran ng isang ninja ay dapat ituring na walang iba kundi isang tool na itinatapon sa sandaling nawala ang kanilang halaga. Ang napakalaking pagkawala ay nagpabago sa landas ni Saizo. Pinili niyang pumaslang upang mabuhay at nangakong hindi na muling yuyuko sa sinuman. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kagubatan. Naghahanda si Juzo na bumalik at magulat kay Senota, ngunit nagpa siya si Saizo na talikuran ang lahat, dahil wala na siyang obligasyon na magpatuloy. Bukod dito, hindi pa niya itinuring na Panginoon si Senota noong una. Naniwala si Juzo na tumatakas lang si Saizo at sinabihan siyang pumunta kung saan niya gusto. Babalik pa rin si Juzo at mag-uulat. Sa sandaling iyon, nakaupo si Senota kasama ang iba na naghihintay ng balita. Napansin ni Sarutobi ang isang bumabalik na kwago na may dalang papel, na kinuha niya at binasa. Noong una, inakala ni Senota na humihiling sila ng karagdagang pondo sa paglalakbay, ngunit mabilis na nagdilim ang kanyang ekspresyon matapos basahin ang liham. Agad niyang inutusan sina Sarutobi at Anastasia na kunin si Esenami sa lahat ng paraan. Samantala, si Esenami ay nakakulong, tumangging kumain or magsalita anuman ang itanong sa kanya ni Masamoni. Sasagot lang siya sa pangalan niya. Nang makalabas siya, sumiklab ang kapangyarihan ng kanyang hairpin, ngunit hindi ito sapat para tulungan siyang makatakas. Siya ay nagsimulang maunawaan ang kanyang sariling lakas at natatakot dito. Ang isa sa mga nasasakupan ni Masamoni ay nagtanong sa kanya tungkol sa hairpin, at pagkatapos ay ipinahayag na matagal na ang nakalipas, dahil sa puot at labanan ng tao, 4 na armas ang nilikha. Ang hairpin ay isa sa kanila. Gamit ang kapangyarihan nito, nilayo ni Masamoni na hamanin ang lahat ng iba pang mga Panginoon at hubugin muli ang mundo.
Naghintay sina Sarutobi at Anastasia para sa tamang sandali para makalusot, ngunit natuklasan sila ng mga puwersa ng kaaway. Gayunpaman, ang mga sundalo ay walang pagkakataon laban sa mga pinili ni Senota at mabilis na natalo. Naunang sumulong si Sarutobi, naiwan si Anastasia upang harapin ang iba. Nakita ni Sarutobi ang selda ni Ami, ngunit tumanggi siyang umalis, sa paniniwalang nagdadala lamang siya ng kasawian at pagdurusa sa mga nakapaligid sa kanya. Samantala, nahuli si Anastasia. Nagplano ang mga sundalo na magpalitan ng kasiyahan sa kanya, ngunit nakita niya ang isang nakatagong signal na ipinadala ni Sarutobi sa pamamagitan ng kwago. Napagtanto na hindi nakikipagtulungan si Ami, ibinaba ni Anastasia ang kanyang pagkilos at naglunsad ng isang barrage ng matalas na labahan na mga spike ng yelo, na agad na pinaslang ang mga sundalo. Pagkatapos ay pumunta si Anastasia kay Ami at hinarap siya, sinabi na ang lahat ng kanyang ginagawa ay tumatakbo mula sa katotohanan. Hinimok niya si Ami na harapin ito ng direkta dahil hindi siya mahina. Naniwala si Anastasia sa kanya dahil siya ay isang mandirigma na pinili ni Senota. Nang marinig ang mga salitang ito ng pampatabay loob mula sa kanyang senior, nabawi ni Ami ang kanyang determinasyon. Humingi siya ng tawad kay Sarutobi sa mga sinabi nito kanina, pero hindi niya ito pinansin. Wala sa kanila ang may mga masamang saloobin. Si Ami ay dinala pabalik sa kastilyo ni Senota wala pang isang araw. Bumalik din ang grupo ni Saizo at tiniyak sa kanila ni Senota na nahawakan na ang usapin. Nakipag-meeting si Senota kay Yuri. Nang hihinayang, ipinaalam niya kay Yuri na hindi siya papayag na labanan niya si Saizo. Galit na galit, sinugod siya ni Yuri, na pinilit na mamagitan si Rakuro. Gayunpaman, si Senota ay nanatiling masayahin, na nakita ang kalikasan ni Yuri at matagumpay na hinikayat siyang manatili. Mula nang bumalik siya, iniiwasan na ni Saizo si Ami, kaya kitang-kitang malungkot siya. Sa totoo lang, nahihiya at nadismaya si Saizo sa kanyang sarili dahil sa hindi niya pagprotekta sa kanya sa kabila ng tiwala na ibinigay nito sa kanya. Si Sarutobi, nang mapansin ang malungkot na kalagayan ni Saizo, ay sinipa siya palayo sa rooftop. Hayagan niyang pinuna ang kahinaan ngayon ni Saizo, tinawag siyang hindi marunong magtiyaga, masyadong madaling sumuko, duwag na hindi karapat-dapat sa pagiging lalaki. Kahit na galit, si Saizo sa kanyang kasalukuyang mindset ay hindi nagawang matamaan si Sarutobi. Sa huli, iniabot ni Sarutobi ang isang kamay at hinayla siya pataas. Gusto niyang magbago si Saizo dahil kailangan nila ng lakas niya. Nasaksihan ni Senota ang buong eksena, kaya natarante si Sarutobi at tumakbo palabas. Tinanong ni Senota si Saizo kung ano ang magiging desisyon niya, aakyat ba siya sa kanyang sarili or iipit ang kanyang buntot at tatakbo na parang duwag. Tumayo si Saizo ng mapanghamon, sinabihan si Senota na huwag siyang maliitin. Napansin tuloy ni Senota na si Ami ang nakahanap ng sarili niyang sagot. Tumakbo siya patungo kay Saizo at niyakap siya, tuwang-tuwa sa kanyang pagbabalik. Nang gabing iyon, galit na galit si Masamune sa pagkawala ni Ami, kaya nagpasya siyang bisitahin si Senota. Samantala, inutusan ni Senota ang lahat na iulat ang nangyari sa templo. Nang mabanggit ang mga sinaunang inscription, inutusan ni Senota si Rakuro na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang mata upang mabasa ang mga ito. Hindi ito pinahintulutan ni Senota na makita ng iba, at ang memorya ni Saizo sa mga inscription ay kinopya upang matukoy ito ni Rakuro. Sinabi lamang ni Senota na ito ay isang mensahe ng pagbati para sa pagpunta doon at ibinasura ang lahat. Mahigpit niyang pinagbawalan si Rakuro na ibunyag ang katotohanan tungkol sa mga inscription sa sinuman at sinunog pa ang balumbon. Pagkatapos ay nagpasya si Senota na ipaubaya ang lahat sa mga kamay ni Saizo, dahil siya ang higit na nakaimpluwensya kay Ami sa simula. Kinaumagahan, napansin ng grupo na wala na sina Senota at Rakuro at nagsimulang mag-alala. Dumating si Sarutobi at ipinaalam sa kanila na ang dalawa ay umalis sa kastilyo sa madaling araw, nag-iwan ng isang sulat. Sa loob nito, isinulat ni Senota na sila ni Rakuro ay biglang nais na bisitahin ng isang mainit na bukal, kaya't sila ay nauna. Nag-iwan siya ng mapa at sinabihan silang magkita sila doon. Sa pagdating, nagkalat ang lahat sa iba't ibang lugar at kailangang hanapin ni Saizo si Ami. Sa kanyang paglalakbay, hindi niya inaasahang nakita niya si Juzo na itinapon sa labas ng isang restaurant. Ang responsable ay isang monghe.
Ipinaliwanag ni Juzo na ang lalaking ito ay kumain ng walang bayad at gumawa pa ng karahasan. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Mushi, isang monghe, ngunit ang kanyang pangangatuwiran ay walang katotohanan. Sinabi niya na dapat parangalan ang may-ari ng restaurant na maglingkod sa isang debotong manlalakbay na tulad niya. Sa madaling salita, wala siyang pera at walang kahihiyan, pinipilit ang iba na tustusan siya. Sinabi niya na hinahanap niya ang kanyang nawawalang kapatid na babae, ngunit iginiit ni Saizo na wala siya roon. Kakaiba, si Mushi ay lubhang mapaniwalain. Sa sandaling sinabi iyon ni Saizo, agad siyang umalis, sa pag-aakalang nalutas na ang problema. Inilabas ni Juzo ang kanyang baril, determinadong mabawi ang kanyang karangalan at pilitin si Mushi na bayaran ang mga pinsala. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Mushi na may nakatutok sa kanya ng baril at basta-basta niyang ibinaba ang baril ni Juzo gamit ang isang kamay. Ang pagkawasak mula sa pagkatalo na ito ay nagdulot kay Juzo sa pagkabigla, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Kinailangan siyang hilahin ni Saizo sa isang tabi at ihagis ang mga shuriken bilang ganti. Hindi lamang ganap na hindi nasaktan si Mushi, ngunit ang mga sandata ni Saizo ay tumalbog sa kanyang balat. Mabilis na dumating si Yuri para tumulong. Binalaan siya ni Saizo na bitawan ang kanyang mga tanikala dahil ang kalaban na ito ay may napakalaking lakas. Napalipad si Yuri kaya napilitan si Sarutobi na pumasok din. Itinuring ito ni Mushi bilang isang banal na hamon at pumayag na labanan silang lahat bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Dumating din si Anastasia ngunit tumanggi na sumali sa labanan, sinabi na masyadong marumi ang hitsura ni Mushi. Napansin ni Senota at Rockuro ang kaguluhan sa mga lansangan, napagtanto nilang dumating na ang kanilang mga nasasakupan. Naintriga si Senota nang makitang nag-iisang nag-coordinate si Saizo sa lahat na parang pinuno. Gayunpaman, si Yuri ang unang natalo. Sinubukan ni Sarutobi na tusukan si Mushi ngunit hindi mabutas ang makapal niyang balat. Sa sandaling umatras si Sarutobi, pumasok si Saizo. Gamit ang binti ni Sarutobi bilang plataporma, tumalon siya sa ulo ni Mushi kung saan kahit ang mga Diyos at Espiritu ay maaaring masaktan or mapaslang pa. Sa pagtanggap nito bilang patunay, pumayag si Mushi na huminto sa pakikipaglaban. Maya-maya lang, dumating si Ami, na nanalo lang sa isang paligsahan sa pagkain at ibinalik ang kanyang premyo para sa lahat. Nakilala agad siya ni Mushi bilang kanyang kapatid, tinawag pa siya sa pangalan. Gayunpaman, si Ami ay walang naalala sa kanya at napagkamalan siyang isang walang galang. Nang makita siyang malapit kay Saizo, ginawa ni Mushi ang gagawin ng sinumang nakatatandang kapatid, sinubukan niyang pahirapan si Saizo. Mabilis na sinamantala ni Saizo ang sitwasyon at inutusan ni Ami si Mushi. Inutusan niya itong huwag atakihin si Saizo or sinuman at ayusin ang lahat ng nasira nito. Bilang kapalit, pumayag siyang maupo at makinig sa kanya. Matapos ayusin ang lahat, tumuloy ang grupo sa isang inn. Inihayag ni Mushi na hindi siya ang biolohikal na kapatid ni Ami ngunit siya ang nakakita sa kanya sa hagdan ng templo noong siya ay 15 taong gulang. Nalibot niya ang mundo at nagbago ng malaki. Gayunpaman, nakilala niya si Ami salamat sa hairpin na suot niya. Nagpakita pa siya ng lumang larawan nila ni Ami. Sa wakas, naalala niya siya. Sinamantala ni Senota ang pagkakataong ito upang kunin si Mushi bilang kanyang subordinate, na nagnanais na gamitin ang kanyang napakalawak na lakas. Sa gabi, nagpa siya ang grupo na magbabad sa mainit na bukal ng magkasama. Nais ni Senota na gamitin ang pagkakataong ito para malaman ang tunay na kasarian ni Yuri, ngunit dahil ayaw sa kanya ni Yuri, mas pinili niyang maligo sa ilog. Habang kumakain si Saizo, napansin niya kung saan-saan ang balahibo ng hayop at agad niyang hinarap si Sarutobi dahil sa pagpapapasok ng grupo ng mga hayop sa paliguan. Gusto ni Sarutobi na mamagitin si Senota, pero tumakas na siya. Ilang sandali pa, biglang nakita si Senota sa gilid ng mga babae, nakarinig ng mga hiyawan. Tumalon si Mushi, para lang pinayelo ni Anastasia ang buong spring bilang tugon. Si Yuri nakakatapos lang maligo sa ilog ay sinipon, namumula ang ilong. Sinabihan siya ni Saizo na magpahinga dahil ang pagligo sa ilog hanggang sa magkasakit ay katawa-tawa. Si Yuri, sa pakiramdam na si Saizo ay masyadong mapagmahal, tinanggihan ang lahat at tumakbo. Sa daan, nagkataong pinulot niya ang weasel ni Sarutobi at hinawakan ito para main-aitan.
Inamin ni Yuri na kakaiba ang pakiramdam niya sa tuwing malapit siya kay Saizo. Bumibilis ang tibok ng puso niya, at hindi niya maiwasang isipin siya. Sa puntong ito, seryosong nalilito ang lahat tungkol sa tunay na kasarian ni Yuri. Pagkatapos magtapat, biglang napagtanto ni Yuri na nandoon si Sarutobi sa buong oras. Nang mapansin kung gaano kalambot ang balahibo ng weasel, naisipan ni Yuri na tapusin ito para sa init, dahilan para mapasigaw si Sarutobi sa gulat. Kinaumagahan, nakatanggap si Senota ng tawag mula sa ibang mga lord. Napagtanto niya na dumating na ang oras para dalhin ng mga hayop ang kanilang mga pangil. Nang sumunod na araw, biglang inutusan ni Senota sina Rockuro, Saizo, at Esenami na samahan siya sa kabisera. Ang iba ay manatili sa likod at maghintay ng balita. Tutol si Yuri, sinabing may boboard siya kapag wala si Saizo at humingi ng katahimikan si Senota sa lahat. Habang nasa daan, si Esenami ay kasing maingay at nakakapit kay Saizo gaya ng dati. Iniisip ni Rockuro kung sino ang dadalo sa pulong sa pagkakataong ito. Si Senota ay naglista ng ilang mga pangalan, na ang pinakakilala ay Masamune. Sa sandaling iyon, si Masamune ay nagbibihis ng labis hanggat maaari para sa pulong. Ang kanyang marangyang kasuotan ay naglalayong ipakita ang kanyang kapangyarihan at mag-iwan ng matinding impresyon kay Senota. Alam na alam ni Masamune na ang taong pinupuntirya ang hairpin ni Esenami ay isang Panginoon na nagngangalang Iyaso. Para iligos siya, binalak ni Masamune na magpakalat ng tsismis na nagsasabing walang aktwal na kapangyarihan ang hairpin. Pagkatapos ay gagawa siya ng isang pagtatanghal na sapat na nakakumbinsi upang linlanggan si Iyaso. Samantala, huminto ang grupo ni Senota sa isang tavern para kumain bago nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaki ang lumapit sa kanila, nagtanong kung pupunta sila sa pulong ng Panginoon. Kung gayon, ang kalsada sa unahan ay gumuho at hindi madaanan. Itinuro sila ng lalaki sa isang alternatibong ruta, na nagudyok kay Esenami na bigyan siya ng isang piraso ng candy bilang pasasalamat. Gayunpaman, biglang naamoy ni Saizo ang amoy ng pulbura sa lalaki. Hindi nagtagal, napansin niyang nakatulog si Esenami, at nakitang siya ay masyadong walang ingat. Sinabihan siya ni Senota na magpahinga dahil hindi sila hinahabol sa ngayon, ngunit hindi sumang-ayon si Saizo. Pagkatapos ng lahat, sila ay naglalakbay kasama ang isang tao na ang buong mundo ay nangangaso. Sa kabilang banda, nakita ni Senota na nakakaaliw ang pagsama kay Esenami. Iyon ay, ang pagdadala lamang ng tatlong tao ay tila napakakaunti, kahit na hindi niya gusto ang paglalakbay na may napakaraming tao dahil ito ay magiging masyadong kapansin-pansin. Biglang may fireworks sa langit, na ikinagulat ng mga kabayo at nawalan sila ng kontrol. Ang isang kabayo ay pumasok sa isang nakatagong bitag, na nagdulot ng isang barrage ng mga istakang kawayan na nakatutok kay Rockuro. Si Saizo ay nagmamadaling tumulong sa kanya, ngunit isang avalanche ng mga bato ang nagsimulang bumagsak mula sa mga bundok. Sa sandaling iyon, dumating si Mushi at binasag ang mga bumabagsak na bato. Walang inaasahan na sinundan niya sila hanggang dito. Out of nowhere, isang bato ang inilunsad sa paa ng kabayo, dahilan para mataranta ito at tumakbo, na dala-dala si Esenami. Hinabol siya ni Senota upang iligtas, ngunit ang kanyang kabayo ay napunta sa isa pang bitag, na muntik na siyang mahulog sa hukay kung hindi dahil sa pagliligtas sa kanya ni Rockuro sa oras. Pagkatapos ay sumugod si Saizo upang iligtas si Esenami, ngunit hindi sinasadyang nag-trigger siya ng isa pang bitag, na nagpakawala ng isang barrage ng mga cannonball. Gayunpaman, isang biglaang bugzo ng hangin ang nagpabuga sa kanilang lahat sa kalangitan. Gaya ng inaasahan, 2 tao ang tumanggi na manatili sa mga hot spring at sinundan sila dito. Sa huli, nanatiling hindi nasaktan ang grupo. Muling nagpakita ang batang lalaki mula kanina, nagulat na nalampasan nila ang lahat ng kanyang mga bitag. Napagtanto ni Saizo na ang amoy ng pulbura na napansin niya kanina ay nagmula sa mga bitag na ito. Pagkatapos ay hiniling ng bata na maglingkod sa ilalim ni Senota, na inihayag na ang mga bitag ay isang pagsubok upang makahanap ng isang karapat-dapat na master. Tumanggi si Saizo na tanggapin ang isang batang lalaki na halos pumaslang sa buong grupo, tinanggihan siya ng tahasan at sinabihan siyang bumalik sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang batang lalaki ay walang pamilya. Siya ay nakaligtas ng buo sa kanyang sarili.
Pagkatapos ay tinanong ni Senota ang pangalan ng bata, at sinagot niya na ang pangalan niya ay Rokuro din. Dahil magkaparehas sila ng pangalan, nagpa siya si Senota na palitan ang pangalan niya bilang Binmaro. Tumutol si Rokuro, sinabi na ito ay pangalan ng pagkabata ni Senota. Ngunit sa sandaling gumawa ng desisyon si Senota, walang makakapagpabago nito. Pagkatapos ay inutusan ni Senota ang bata na hintayin siya sa tavern na kanilang binisita hanggang sa siya ay bumalik, dahil hindi niya madala ang bata sa kabisera sa ngayon. Para naman sa 2 taong palihim na sumunod sa kanila, wala nang saysay ang pagpapabalik sa kanila ngayon dahil magpapatuloy lang sila sa paglilibot, kaya't maaari rin silang maglakbay ng magkasama. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakarating sila sa kabisera. Siyempre, ang pinakatampok sa kabisera ay si Masamune pa rin ang pagpapakita ng kanyang maluho na kasuotan. Pagdating sa kanyang tinutuluyan, nakatanggap si Masamune ng opisyal na utos mula sa kabisera. Ang utos na ito ay inilapat sa lahat ng mga Panginoon at sa kanilang mga retainer, isang pansamantalang pagbabawal sa pagdadala ng mga espada. Si Senota ay hindi partikular na nag-aalala tungkol dito, ngunit siya ay nag-alala tungkol sa 2 walang utak, sina Yori at Mushi. Siya at si Rokuro ay nagpatuloy sa pulong, kung saan nakatagpo sila ng 2 pang Panginoon. Ang una ay si Lord Ishida, na dati nang nagbabala kay Senota tungkol sa mga pakana ni Ieyasu, kung paano sinusubukan ni Ieyasu na magudyok ng digmaan at manipulahin ang mga Panginoon para sa kanyang sariling pakinabang. Mula nang masawi ang regent, si Ieyasu ay naging lalong walang kahihiyan, at ang pagpupulong na ito ay malamang na isa pang pagkakataon para sa kanya upang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Ang isa pang Panginoon, si Nawi, ay sumang-ayon at sinimulan ang pagsasabi ng masama kay Ieyasu. Gayunpaman, pinayuhan ni Senota ang 2 na manatiling kalmado, na nagpapaalala sa kanila na naruroon sila hindi lamang para sa pagpupulong kundi upang tangkilikin ang seremonya ng tsaa. Samantala, 2 sa mga nasasakupan ni Masamune ang nagkataong namataan si Anastasia sa kalye, ngunit hindi sila makakilos laban sa kanya dahil sa sword ban. Sa wakas ay nagsimula ang pulong, at si Masamune ay dumating ng huli. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabunot niya ang kanyang espada, sinabing gusto niyang magtanghal para makabawi sa kanyang pagkahuli. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Senota na sumama sa kanya sa isang demonstrasyon, kasama ang kanyang mga retainer na handang ipahiram kay Senota ang isang espada kung kinakailangan. Gayunpaman, pinili ni Senota na gumanap gamit lamang ang kanyang tagahanga. Sa panahon ng laban, walang kahirap-hirap na naiwasan ni Senota ang mga hampas ng espada ni Masamune. Dahil sa pagkainis, sinubukan ni Masamune na makatama, ngunit sinadya man or hindi sinasadya ni Senota, na uwi sa pagsipa sa espada ni Masamune, na pinalipad ito diretso sa mukha ni Ieyasu. Nagtawanan ang mga Panginoon, habang si Ieyasu ay hindi pa napapahiya ng ganoon. Samantala, halatang naiirita si Masamune sa mapaglarong ugali ni Senota. Nang gabing iyon, habang papaalis sila, biglang nilapitan si Senota ng mga nasasakupan ni Ieyasu na inutusan siyang maghintay ng karagdagang tagubilin. Napagtanto ng iba pang 2 Panginoon na si Senota ang pinupuntirya ni Ieyasu at malamang nasusubukang parusahan siya para sa kanyang mga aksyon ngayon, gayunpaman, binaliwala lang ito ni Senota. Nang maglaon, nagulat si Masamune nang marinig na nasa kabisera din si Izanami. Nang gabing iyon, sinalakay ng mga sundalo ni Ieyasu ang tinutuluyan ni Senota, ngunit siya at ang kanyang grupo ay nakaalis na noon pa man. Nakatawid sila sa isang tulay, naiwan ang mga tauhan ni Ieyasu. Nagpatawag si Yori ng bugzo ng hangin, na winalis ang mga sundalo sa tulay, habang winasak ni Mushi ang buong tulay upang putulin ang kanilang pagtugis. Nadama ni Senota na makatuwirang isama si Izanami. Di nagtagal, pumunta si Masamune para makipagkita kay Ieyasu. Galit na galit sa kanyang kahihiyan, sinisi ni Ieyasu si Masamune para dito. Gayunpaman, dahil hindi niya direktang maparusahan si Masamune, inutusan niya itong harapin si Senota sa halip. Kinaumagahan, habang naglalakbay pabalik ang grupo ni Senota, bigla silang hinabol ng mga sundalo ni Ieyasu. Si Saizo at Yori ay inatas ang hamarang sa kanilang dinadaanan, ngunit si Binmaro ay nag-set up ng maaga ng mga bitag, na madaling maalis ang mga humahabol.
Nakita ni Senota na kainahinala na ang kalaban ay mabilis na nakaabot, kaya inutusan niya sina Saizo at Yuri na mag-scout sa unahan habang siya at ang iba ay nagpapahinga sa tabi ng batis. Nang mapansin na tila nag-aalala si Ami, itinakip ni Senota ang kanyang balabal sa kanya at tiniyak sa kanya na magiging maayos si Saizo. Samantala, natuklasan ni na Saizo at Yuri na ang lahat ng mga landas sa unahan ay sadyang hinaharangan ng mga hadlang. Mabilis na bumalik si Saizo upang magulat kay Senota, na ipinaalam sa kanya na ang tanging natitirang ruta ay sa pamamagitan ng dagat. Ang grupo ay biglang natuklasan at inatake ni Masamune. Nais niyang sakupin si Ami at ang kanyang hairpin habang inaalis din si Senota ayon sa utos ni Ieyasu. Gayunpaman, dahil naruroon pa rin ang mga mandirigma, ang mga sundalo ni Masamune ay walang pagkakataon na mahawakan man lang si Senota. Pagkatapos ay ipinakita ng mga mandirigma ang kanilang mga kakayahan habang si Senota ay unang umatras. Sumunod si Rakuro upang protektahan si Senota. Ngunit sa lalong madaling panahon ang buong grupo ay napilitang patungo sa isang lugar sa baybayin. Papalapit na ang mga sundalo ni Masamune, naiwan ang grupo na halos walang paraan para makatakas. Umakyat si Saizo upang labanan ang dalawa sa mga nasasakupan ni Masamune. Matapos gumugol ng oras sa grupo, nagpasya siyang talikuran ang titulong Phantom ng Iga Clan at opisyal na maging isang mandirigma sa ilalim ni Senota. Sumunod si Yuri, nagpakawala ng bug zone ng hangin para umatake. Nang makitang hindi epektibo ang kanyang mga sundalo, nagpasya si Masamune na kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ang isang barkong pandigma sa likod ng grupo ni Senota. Noong una, akala nila ay mga reinforcement ni Masamune, ngunit ito pala ay si Juzo at isa pang tao ang sakay. Itinaboy ng barko ang mga tropa ni Masamune at mabilis na isinakay ang grupo ni Senota. Dito nila nakilala ang kapitan ng barko, si Jinpachi. Noong una ay interesado siya kay Yuri, na pagkakamalang babae siya, ngunit nang mapagtantong lalaki si Yuri, nawalan agad siya ng interes. Bukod sa mga babae, si Jinpachi ay may malaking pagmamahal din sa alak. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang kagandahan ng grupo, tulad ng inilarawan ni Juzo. Humakbang si Ami para ipakilala ang sarili, ngunit nakita lang siya ni Jinpachi bilang isang bata. Si Mushi, napakiramdam na ang kanyang kapatid na babae ay nainsulto, ay magsisimula na ng away, ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ni Jinpachi ang kanyang bakal gamit ang kanyang mga kamay. Kaagad pagkatapos, nagpakawala si Jinpachi ng isang kidlat, na mabilis na nagpatamba kay Mushi. Pagkatapos ay sinabi niya na tila may hindi pagkakaunawaan sa sitwasyon. Siya ay hindi kailanman sumang-ayon na hayaan silang manatili sa kanyang barko, kaya, gusto ni Jinpachi na subukan kung sila ay karapat-dapat na manatili. Naghagis siya ng isang bar aisles ng alak patungo sa kanila, at mabilis itong hiniwa ni Saizo sa kalahati. Pagkatapos ay inihayag ni Jinpachi ang kanyang hamon, kailangan nilang uminom ng lahat ng alak. Agad na sumang-ayon si Senota, na nagudyok kay Saizo na magprotesta dahil magtatagal ito ng habang buhay para matapos ang napakalaking halaga. Parehong gustong subukan ito ni Binmaru at Ami, ngunit itinuring ni Jinpachi na napakabata pa nila para uminom. Samantala, si Anastasia, na walang kamalay-malay sa nangyayari sa grupo, ay umaasa na lamang na hindi sila makakaharap ng napakaraming balakid. Si Sarutobi, gayunpaman, ay naniwala na hahawakan nila ang lahat ng mag-isa. Bumalik sa barko, si Yuri ay sabik na umiinom kasama si Jinpachi habang si Senota ay patuloy na umiinom ng hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng pagkalasing. Si Rakuro ay umiinom ng katamtaman, ngunit si Ami, pagkatapos lamang ng isang maliit na halaga, ay ganap na nalasing. Si Saizo, na immune sa alak, ay nanatiling hindi apektado gaano man siya uminom, sana all. Kalaunan ay nilapitan ni Juzo si Saizo para makipag-usap, at na-curious si Saizo kung bakit nandoon si Juzo. Ipinaliwanag ni Juzo na naglalakbay siya para maghanap ng bagong baril nang makasalubong niya si Jinpachi. Pagkatapos ay hinanggad niyang sumali sa mga tripulante, at pagkatapos ng sesyon ng inuman kasama si Jinpachi, nakilala siya ng kapitan bilang isang sinumpaang kapatid. Binigyan pa ni Jinpachi ng baril si Juzo, ngunit bilang kapalit, nagpasya si Juzo na manatili at tumulong sandali bilang kabayaran. Dahil dito, nailigtas niya ang grupo ni Senota sa tamang panahon.
Tinanong ni Juzo kung ano ang nangyari sa grupo, ngunit iminungkahi ni Saizo na tanungin niya ng direkta si Senota. Sinabi rin niya na wala pa siyang nakilalang tulad ni Senota, isang taong kayang tumayo at hamanin ang kalaban kahit na na-corner. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Jinpachi at Senota. Ipinahayag ni Jinpachi na hindi niya gusto ang mga hadlang sa pagiging isang Panginoon at walang pagnanais na maglingkod sa sinuman. Kalayaan lang ang gusto niya. Ang mga Panginoon tulad ni Senota ay nakatali sa kanilang mga teritoryo, ngunit siya ay hindi. Maaari siyang pumunta sa kahit saan na gusto niya, independent sa sinuman, malayang gumala sa karagatan at himpapawid, walang bigat sa buwis, digmaang sibil, or pakikibaka sa kapangyarihan. Ang kasiyahan sa buhay ay ang tunay na kasiyahan ng isang pirata. Gayunman, ipinagtalo ni Senota na ang isang tunay na malayang tao ay mananatiling malaya kahit saan man sila magpunta. Ang pagpili kung sino ang paglilingkuran at kung saan titira, kung ito ay isang desisyon na ginawa ng puso, ay isa ring paraan ng kalayaan. Ipinagpalagay ni Jinpachi na binayaran ni Senota ang kanyang mga tagasunod, ngunit inihayag ni Senota na hindi siya umupa ng sinuman, lahat sila ay sumunod sa kanya sa kanilang sariling pagpili. Kinaumagahan, bumalik ang grupo sa mainland, at nagpasya si Jinpachi na magpaalam sa kanyang mga tripulante upang maglakbay kasama si Senota ng ilang sandali. Napagtanto ni Senota na natipon na niya ngayon ang lahat ng 10 mandirigma at oras na para bumalik sila ng sama-sama. Sabik si Jinpachi na makita kung ano ang hitsura ng babaeng pinagkalooban ng mabuti na binanggit ni Juzo. Hindi nagtagal, muling nakipagkita ang grupo kay Sarutobi. Nagulat siya na may 2 bagong miyembro na sumali sa napakaikling panahon. Gayunpaman, ang pinakanasasabak kay Sarutobi ay ang Black Panther ni Jinpachi. Nang tanungin ng grupo kung nasaan si Anastasia, ipinaliwanag ni Sarutobi na may pinuntahan siya. Kaya't nagpasya si Senota na ipagpaliban ang kanilang pagtitipon hanggang sa susunod na araw, ngayong natipon na niya ang lahat ng 10 mandirigma. Nang gabing iyon, bumalik si Anastasia upang makipagkita kay Esenami. Dahil hindi siya dinalhan ni Esenami ng anumang regalo, pinilit siya ni Anastasia na isalaysay ang lahat tungkol sa kanilang paglalakbay. Samantala, lihim na nilapitan ni Saizo si Senota para itanong kung bakit niya inipon ang lahat ng 10 mandirigma. Inihayag ni Senota na ang kanyang tunay na ambisyon ay pamunuan ang mundo. Ayon sa mga sinaunang alamat, 10 primordial na elemento ang lumikha ng lahat ng bagay, at ang isa na kumokontrol sa lahat ng 10 elemento ay maaaring muling hubugin ang mundo. Ang mga elementong ito ay tumutugma sa bawat isa sa 10 mandirigma, lupa Mushi, metal Juzo, kidlat Jinpachi, apoy Binmaru sa kanyang kakayahang lumikha ng mga pampasabog, hangin Yuri, kahoy Sarutobi, yelo Anastasia, tubig Rokuro, na ang kakayahang itala ang lahat ay parang refleksyon ng tubig. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang pumasok si Anastasia sa silid ni Rokuro upang tapusin siya, na iniwan itong nalilito sa kanyang mga intensyon. Samantala, tinanong ni Saizo si Senota kung aling elemento ang kanyang kinakatawan. Biglang idineklara ni Senota na si Saizo ang elemento ng liwanag, habang si Esenami ay kadiliman. Noong una ay nakita ni Saizo na katawa-tawa ito, ngunit nang maalala ang mga kakayahan ni Esenami, sinimulan niyang seryosohin ang bagay na iyon. Kasabay nito, napagtanto ni Rokuro na pinupuntirya ni Anastasia ang kanyang banal na mata, na may kapangyarihang alalahanin ang lahat. Matagumpay na naipit siya ni Anastasia sa sahig at kukunin na sana niya ang kanyang mata, gayunpaman, pinili ni Rokuro na sirain ito kaysa hayaan ang sino man na magkaroon nito. Si Anastasia ay natuklasan at inatake ni Sarutobi, at kinailangan niyang sipain siya. Nang mapagtanto na ang iba ay dumarating din, tumakbo siya palabas ngunit naharang ni Sarutobi, pinilit siyang maghagis ng 2 kanay para manglamlam at ma-freeze siya. Nang malapit na niyang tapusin si Sarutobi, nagpakita si Saizo at nagtanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Sinabi ni Anastasia na bilang isang ninja, hindi talaga siya magkakaroon ng lugar na matatawag na bahay. Samantala, si Rokuro ay nalason ng kanay ni Anastasia. Agad na inutusan ni Senota ang isang tao na kumuha ng gamot para magamot niya si Rokuro. Biglang tinusok ni Anastasia si Sarutobi gamit ang kanyang espada at ginamit ang sandali para makatakas. Si Rokuro, naligtas na ngayon, ay humingi ng paumanhin kay Senota para sa pagkawala ng kanyang banal na mata,
ngunit tiniyak sa kanya ni Senota na hindi niya ito kasalanan. Naniniwala si Senota na tinupad ni Rakuro ang kanyang pangako, at iyon ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang mata. Gayunpaman, sinisi niya si Rakuro sa pagiging masyadong sinsero sa kanya. Sa sandaling iyon, mabilis na nahabol ni Saizo si Anastasia, hinihiling na malaman kung ano ang sinusubukan niyang makamit. Sinabi sa kanya ni Anastasia na hanggang ngayon ay ayaw pa rin niyang makita ang katotohanan. Hinaranggan siya ni Saizo sa paghugot ng kanyang espada at tinanong kung sino ang tunay niyang pinaglilangkuran. Sinabi ni Anastasia na hindi na ito mahalaga, ngunit pinagsisihan ni Saizo na hindi niya napagtanto ng maaga na siya ay isang especially iya. Binunot ng dalawa ang kanilang mga espada at naglaban sa isang mabilis na palitan. Isang atake ang ginawa ni Saizo na nagpatamba kay Anastasia. Nang mapagtantong hindi niya kayang pantayan ang bilis ni Saizo, sinubukan niyang tumakas, gayunpaman, mabilis na isinara ni Saizo ang distansya at itinulak siya sa isang ilog. Ginamit ni Anastasia ang kanyang magic para i-freeze ang tubig at atakehin si Saizo, ngunit madali siyang nakalusot, na nagsasabi na kailangan lang niyang basagin ang yelo bago ito ganap na tumigas. Pagkatapos ay pinababa niya si Anastasia at hiniling na malaman kung sino ang kanyang amo. Patuloy na lumalaban si Anastasia, ngunit naulabanan ni Saizo ang lahat ng kanyang mga galaw. Si Yuri, na nanunood mula sa malapit, ay hindi nang ahas na makialam. Pagkatapos ay minanipula ni Anastasia ang tubig mula sa ibang bahagi ng ilog upang magpadala ng mga tipak ng yelo na lumilipad patungo kay Saizo. Kinailangan niyang harangan ang pag-atake, na nagbibigay kay Anastasia ng pagkakataong makatakas. Samantala, bumalik si Sarutobi upang humingi ng tawad kay Senota sa pagdadalawang isip at pagkatalo kay Anastasia. Gayunpaman, hindi siya sinisisi ni Senota dahil sinubukan niyang protektahan si Rakuro. Sa ngayon, priority nila ang pagtuklas sa totoong mastermind sa likod ni Anastasia. Lumapit ang Black Panther ni Jinpachi kay Sarutobi para aliwin siya. Napagtanto ni Senota, sa sandaling ito, na bumalik si Saizo, na nangangahulugang nakatakas si Anastasia. Ipinaalam niya kay Saizo ang tungkol sa kalagayan ni Rakuro at naniniwalang oras na para ihayag ang lahat sa lahat. Kababalik lang ni Jinpachi at naramdaman niyang may nangyari. Naisip ni Senota na si Jinpachi ay maaaring magbigay kay Saizo ng isang mas objetibong pananaw kung bakit siya kumakatawan sa liwanag, habang si Esenami ay naglalaman ng kadiliman. Matapos isalaysay kung paano sinasagisag ng bawat mandirigma ang isa sa 10 primordial na elemento na humubog sa lahat ng bagay, ipinaliwanag ni Senota na ang mga elementong ito ay umiral sa isang estado ng balanse sa pamamagitan ng mutual reinforcement at counteraction. Gayunpaman, tulad ng interpretasyon ni Jinpachi, ang balanseng iyon ay lumalala, at ang pagtitipon ng mga mandirigma ay sinadya upang tulungan ang liwanag na sugpuin ang lumalalang kadiliman. Samantala, nilalamon ng dilim si Esenami. Nawasak sa pagtataksil ni Anastasia, lumapit sina Binmaru at Mushi upang aliwin siya, hinimok siya na huwag masyadong magdalamhati, sa takot na ang kanyang kalungkutan ay lalong magpapalakas sa kadiliman. Kumbinsido si Senota na nakilala noon ng mga tao sa templo ang nakatatakot na kapangyarihang taglay niya nang siya ay lumuha. Ang kadiliman mula sa kailaliman ng underworld ay tinawag. Naniniwala siya na kayang baguhin ni Esenami ang kanyang kalungkutan sa lakas, maging isang diyosa ng kasawian na may kakayahang tumapos ng libu-libong buhay sa isang iglap. Ang hairpin na suot niya ay malamang na nilayon upang sugpuin ang napakalaking kapangyarihan na iyon. Sa sandaling iyon, lumabas si Saizo at nakitang narinig ni Saizo ang lahat. Kinaumagahan, nalaman ng lahat ng mandirigma ang lihim ni Esenami. Gusto ni Mushi na aliwin ang kanyang kapatid, ngunit iginiit ni Senota na si Saizo na ang nag-aalaga dito at tanging liwanag lamang ang makakapagpatalo sa dilim. Pagkatapos ay nagnilay-nilay si Mushi sa ilalim ng talon, nag-iisip kung may anumang paraan para matulungan niya ang kanyang kapatid na babae. Samantala, nakatanggap si Senota ng mga hindi inaasahang panauhin, dalawang kapwa Panginoon, sina Ishida at Nawi. Nagulat siya sa kanilang pagbisita. Tinanong niya kung bakit sila pumunta. Ipinaliwanag nila na dahil hindi tumugon si Senota sa kanilang mga liham, nagpasya silang makipagkita sa kanya ng personal. Sinabi sa kanila ni Senota, na hindi napahanga, na magsalita ng mabilis at umalis, gayunpaman, kung gaano katagal ang pag-uusap ay ganap na nakasalalay sa kanya.
Sa ibang lugar, hindi sigurado si Saizo kung paano kakausapin si Esenami nang wala sa oras ay lumipad patungo sa kanya ang mga kutsilyong kanay. Hinabol niya ang umatake at laking gulat niya nang makaharap muli si Hanzo. Inakala ni Saizo na si Hanzo ay nasawi sa ilalim ng mga guho ng templo, ngunit si Hanzo ay tila bumangon mula sa libingan upang tugisin siya. Kinilala ni Hanzo ang mga pagsisikap ni Saizo sa pagprotekta kay Esenami sa ngayon, ngunit naghinagpis na nawawala ang pagkakataong makuha ang misteryosong mata ni Rakuro. Napagtanto ni Saizo na si Hanzo ang nagmanipula kay Anastasia. Ipinahayag ni Hanzo na bago sakupin si Esenami, lilipulin muna niya ang lahat ng mandirigma ni Senota. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang isang pag-atake ay isinasagawa na. Sinimulan na ng 5 dakilang ninja ng angkan ng Iga ang kanilang misyon na lipulin ang mga mandirigmang Senota. Alam ni Saizo ang nakakatakot na kapangyarihan ng 5 maalamat na ninja na ito. Tinuya siya ni Hanzo, na sinasabing walang halaga ang mga mandirigma kumpara sa 5 dakilang ninja. Sa sandaling iyon, nakilala ni na Sortobi at Juzo ang una sa 5, isang babaeng nagpakilala bilang Kaiyo, ang reyna ng mga insekto. Narinig na ni Sarutobi ang tungkol sa 5 dakilang ninja noon. Ipinaliwanag ni Kaiyo na ang kanilang misyon ay alisin ang mga mandirigma ni Senota, ngunit maghihiganti rin siya sa kanila para sa pagkasawi ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Ukacho. Samantala, si Myushi, nawalan ng pag-iisip, ay nagkaroon ng epiphany. Napagtanto niya na ang kailangan lang niyang gawin ay magtiwala kay Esenami at pagsilbihan ito bilang isang diyosa. Sa sandaling iyon, isang napakalaking bato ang bumagsak sa kanyang ulo. Isang babae ang tumalon pababa mula sa itaas, iniunat ang kanyang mga braso upang hawakan si Binmaro. Tinanong niya siya kung isa siya sa mga mandirigma ni Senota, ngunit binasag ni Myushi ang malaking bato at pinilit siyang umatras, hinayla si Binmaro pabalik sa kaligtasan. Nagpakilala ang dalaga bilang si Bayukugan, isa sa 5 dakilang ninja. Pagkatapos ay sinipa niya ang isang bato patungo kay Myushi, ngunit madali niya itong nabasag. Binalaan niya itong umalis or hindi siya magpapakita ng awa. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na binasag ni Bayukugan ang isa pang malaking bato at nanunuya, na sinasabing mas malakas siya kaysa kay Myushi at walang ibig sabihin ang kanyang mga banta. Napagtanto ni Myushi na ang iba pang mga mandirigma ay pinupuntirya rin at nag-alala tungkol sa kaligtasan ni Esenami. Sinubukan niyang sumugod sa kanya, ngunit hinarang ni Bayukugan ang kanyang dinadaanan. Sa sandaling ito, gustong ipaalam ng 2 Panginoon kay Senota na lalong nagiging mayabang si Ieyasu. Tahasan niyang inakusahan ang isa pang Panginoon ng pagtataksil para lamang sakupin ang kanyang teritoryo. Ang iba pang mga Panginoon ay lumalaki din ang sama ng loob kay Ieyasu, dahil ang kanyang mga krimen ay hindi ganap na maitala sa isang piraso lamang ng papel. Si Ishida ay nagtipon ng kanyang sariling hukbo at naghahanap ng higit pang mga kakampi. Gayunpaman, naniniwala si Senota na ang tusong matandang Zoro ay dapat na maingat na binalak ang lahat bago kumilos sa lalong madaling panahon. Si Ishida, na Nenas, ay nagnanais ng sapat na kapangyarihan upang ibagsak ang sitwasyon, ngunit nagbabala si Senota na ang pinakamataas na kapangyarihan ay magdadala lamang ng kapahamakan. Samantala, sinimulan na ni Saizo ang kanyang pakikipaglaban kay Hanzo. Napansin ni Hanzo na lumakas si Saizo mula noong huli nilang pagkikita sa templo. Pagdating ni Esenami, mabilis siyang iginapos ni Hanzo sa isang puno, na nagsasabi na pakakawalan niya lamang siya pagkatapos niyang laruin at itapon si Saizo. Desperado, nakiusap si Esenami sa kanila na kunin siya ngunit iligtas ang lahat. Gayunpaman, tumanggi si Hanzo, na nagsasabi na maaari niyang kunin si Esenami anumang oras na gusto niya. Sabay na nagpupumiglas sina Juzo at Sarutobi sa kanilang laban. Dumadagandong ang mga pulutong ng mga insekto sa paligid, nakaharang sa kanilang paningin at gumawa ng napakaraming ingay na hindi nila matukoy ang kinaroroonan ng kanilang kalaban. Biglang nagpakita ang isang higanteng gagamba mula sa ilalim ng lupa, na napilitang umiwas. Muling hinarap ni Sarutobi si Kaiyo at sinubukang umatake, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga insekto na makalapit. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng isang ritual at nagpatawag ng isang napakalaking itlog, na napisa sa isang kayig ng mga higanteng mantis. Nagpaputok ng kanyan si Juzo upang sirain ang ilan sa kanila, na nagpapahintulot kay Sarutobi na sumugod kay Kaiyo. Gayunpaman,
Nahuli niya ito sa isang kiss, na nag-iniksyon ng mga makamandag na insekto sa kanyang katawan. Sinubukan ni Juzo na tulungan siya ngunit biglang napagtanto na ang kanyang mga binti ay nakagat ng mga langgam. Dahil sa matinding sakit ay hindi na siya makagalaw, at ang mga higanteng mantis ay dumagsa. Mabilis na inasikaso ni Sarutobi ang mga mantis para protektahan siya. Pagkatapos, muling nagpakita ang higanteng gagamba. Matapos kumuha ng ilang bala mula kay Juzo, bigla itong naglaho. Ilang saglit pa, nabigla si Juzo at bumagsak ng hindi mabilang na mga insekto ang kumagat sa kanya. Samantala, sinisikap ni Mushi na iligtas si Binmaru, ngunit hinaranggan ng tuloy-tuloy na pag-atake ng bato ang kanilang ruta sa pagtakas. Nataranta si Mushi kung paanong ang isang tila maselang babae ay nagtataglay ng napakalakas na lakas. Pagkatapos ay tinuya siya ni Bayukugan, na sinasabing si Esenami ay malamang na naging isang laro lamang para sa kanilang pinuno sa ngayon. Sa galit, nagpa siya si Mushi na manatili at lumaban. Humakbang si Bayukugan para sa one-on-one na tunggalian, sa wakas ay inihayag ang kanyang tunay na anyo, isang matipuno at makapangyarihang katawan. Ang dalawa ay nakipagpalitan ng mabangis na atake, umiiwas at sumasalungat sa pag-atake ng isa't isa. Sa kalaunan, nakalunsad si Bayukugan ng isang malakas na suntok kay Mushi, na nag-ambala sa kanyang ritmo at nag-iwan sa kanya na bukas para sa mga sunod-sunod na atake. Nang sinubukang tumulong ni Binmaru, pinatalsik niya ito ng malamig gamit ang hinagis na bato. Si Mushi ay lubos na natalo, napagtanto na ang kanyang pagkatalo ay dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Kasabay nito, nagsisimula ng matalo si Saizo sa kanyang pakikipaglaban kay Hanzo. Patuloy siyang sinaktan ni Hanzo, na naging dahilan upang mas lalo pang mawalan ng pag-asa si Esenami, na nagmulat sa kanyang madilim na kapangyarihan. Habang lumalakas ang kanyang enerhiya, sinabi ni Hanzo na ang kanyang kalungkutan ay nagpapagana ng kapangyarihan sa loob ng kanyang hairpin. Desperado si Saizo, ngunit madaling nahulaan ni Hanzo ang kanyang mga galaw at sinalungat siya. Pagkatapos ay sinisi ni Hanzo si Esenami sa lahat ng nangyari, na sinasabing kung hindi dahil sa pagprotekta sa kanya, hindi sana nasaktan si Saizo. Hindi lang si Saizo, ngunit ang lahat ng mga mandirigma ay malamang na natalo na ng kanyang mga puwersa, at lahat ng ito ay dahil sa kanya. Sa ibang lugar, si Yuri ay nagdudulot ng kalokohan sa bayan nang bigla niyang makita ang isang fox at hinabol ito. Walang kamalay-malay, gumala siya sa isang eskinita at biglang dinala sa ibang kaharian. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nabubuhay bilang isang marangal na ginang sa isang aristokratikong pamilya. Sa kanyang pagtataka, si Saizo na ngayon ang kanyang personal attendant. Kakaiba, talagang naniniwala si Yuri na bahagi siya ng parang panaginip na katotohanan ito. Hayagan niyang ipinahayag ang kanyang hindi pagkagusto sa iba pang mga maharlika, dahil hinamak nila ang kanyang pulang buhok at mga tato. Gayunpaman, nang maramdaman niya ang paghawak ni Saizo sa kanyang braso, may kung ano sa loob niya na gumalaw, kahit na hindi niya lubos na maunawaan kung ano iyon. Bago niya ito maisip, dumating ang isang katulong upang ipaalala sa kanya na pumili ng damit para sa handaan sa gabi. Hindi interesadong dumalo, sinubukan ni Yuri na tumanggi, ngunit ang bersyon na ito ni Saizo ay hinikayat siya ng mga nakakaakit na salita, na nangangakong pagbibigyan siya ng isang kahilingan kapag natapos na ang piging. Sa piging, mabilis na napagtanto ni Yuri na hindi siya bagay sa lugar na ito. Ito ay masyadong mapurol, walang sino man sa mga tao dito ang posibleng maging nakatadhana sa kanya. Isa pa, pakiramdam niya ay may nakalimutan siyang mahalagang bagay. Nang marinig niya ang ilang maharlika na nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang likuran, agad niyang hinarap ang mga ito ng masasakit na salita. Hindi nagtagal, dumating si Saizo upang samahan siya pabalik, at iniwan niya ang pagtitipon kasama ang kanyang tagapag-alaga. Nang maglaon, habang nakababad siya sa paliguan na inihanda ni Saizo, pinag-isipan niya ang kanyang kupas na tao, pakiramdam na mas malapit sila kaysa sa inaakala niya. Pinahahalagahan niya ang mapayapang buhay na ito at nais niyang manatili dito magpakailanman. Samantala, sa totoo lang, pinaglalaroan pa rin si Saizo ni Hanzo. Hindi nagmamadali si Hanzo na tapusin ang laban, sa halip, gusto niyang pahirapan si Saizo ng dahan-dahan. Sa kabila ng walang humpay na pag-atake ni Saizo, walang kahirap-hirap na naiwasan ni Hanzo ang bawat isa ng madali.
Bumalik sa ilusyon ni Yuri, sa wakas ay napagtanto niya na hindi ito ang Saizo na gusto niya. Ang tunay niyang hinahanap ay isang walang awa na mandirigmang malamig ang mata na basang-basa sa amoy ng dugo. Sa sandaling iyon, nagising siya mula sa panaginip at natuklasan ang nagmamanipula sa kanyang isipan. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng malakas na bagzo ng hangin at tinalian ng tanikala ang kanyang leeg. Ngumisi siya, nagkomento na si Yuri ay tila hindi interesado sa kaligayahan at sa halip ay nagnanais ng pagdurusa. Kung iyon ang kaso, malugod niyang ibibigay sa kanya ang karanasang iyon sa ibang lugar. Tahimik na nangingisda si Jinpachi nang biglang tumakbo ang kasama niyang panther. Ilang sandali pa, nagyelo ang tubig sa ilalim niya, at sa wakas ay nakita niya si Anastasia, ang taong hinihintay niya. Walang pag-aaksaya ng mga salita, naglunsad ng agarang pag-atake si Anastasia. Si Jinpachi, sa pag-aakalang madali niya itong mahahawakan, mabilis na hinablot ang kanyang sibat at gumanti ng pag-atake. Gayunpaman, nag-conjure si Anastasia ng nagtataasang mga ice spike, na natrap siya sa loob. Ipinahayag niya na si Jinpachi ay dapat masawi dahil lamang siya ay isang mandirigma. Gayunpaman, itinanggi ni Jinpachi ang pagiging isang mandirigma, na sinasabing iyon ay desisyon lamang ni Senata, hindi sa kanya. Ngunit walang pakialam si Anastasia at ipinagpatuloy niya ang kanyang walang tigil na pag-atake. Mahusay na hinarang ni Jinpachi ang kanyang mga welga, pinilit siyang bumunot ng kanyang espada at makipaglaban sa kanya. Napansin niyang nagsisimula ng matuno ang nagyayelong puso nito, kahit ayaw niyang maniwala. Inihayag ni Anastasia ang kanyang kalunos-lunos na nakaraan, nawalan siya ng ina at nahirapan siyang mabuhay habang hinahanap ang royal heirloom na magpapahintulot sa kanya na makauwi. Gayunpaman, kinuha ito ni Hanzo at pinilit siyang maging alipin. Simula noon, hindi na siya nagdalawang isip sa kanyang misyon. Ngayon, sa abot ng kanyang layunin, matagal na niyang itinapon ang kanyang emosyon. Ngunit mula nang makatagpo si Senata at ang kanyang grupo, natagpuan niya ang kanyang sarili na unti-unting nagbabago. Gayunpaman, iginiit niya na wala siyang lugar upang mapabilang, kumbinsido na ang lahat ay ilusyon lamang. Samantala, si Saizo ay nagtamo ng mas matinding pinsala sa pangalawang pagkakataon. Bumaling si Anastasia sa kanya at Esenami, ipinahayag na ni minsan ay hindi niya nasisiyahan sa tinatawag na pamilya na kanilang binuo. Ang lahat ng ito ay isang kasuklam-suklam na komedya, ang kanilang ginawang paniniwalang pamilya ay nagpasakit lamang sa kanya. Habang sinusubukang aliwin ni Saizo si Esenami, muli siyang inatake ni Hanzo. Kasabay nito, binitawan ni Jinpachi ang kanyang bantay at inatake siya ni Anastasia sa binti. Mabilis niyang inilipat ang kanyang sibat para sa nunchaku at sinubukang umatras, ngunit si Anastasia ay nagyelo sa lupa, dahilan upang siya ay madulas at mahulog. Malamig niyang sinabi na hindi siya magpapakita ng awa sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nagsabi si Jinpachi na hindi pa siya maaaring masawi, hindi pa niya lubusang naranasan ang kalayaan. Naniniwala siyang labis na hinanggad ni Anastasia ang kalayaan tulad ng ginawa niya. Galit na galit, tuluyan siyang binalot ni Anastasia sa yelo. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kalayaan para sa kapangyarihan, at kapangyarihan ang tanging kailangan niya. Samantala, napagtanto ni Esenami, na pinapanood si Saizo na nagdurusa para sa kanya, kung gaano siya kawalang silbi. Hindi niya kayang lumaban, at dahil doon, naghihirap ang iba. Biglang nagtanong ang isang misteryosong boses kung gusto niya ng kapangyarihan. Kung gayon, kailangan lang niyang tanggalin ang hairpin. Sa bagong nahanap na determinasyon, inalis niya ang kanyang mga pagpigil at inabot ang hairpin, agad itong tinanggal. Nagdilim ang langit, at natakpan ang araw. Nagising ang tunay na kapangyarihan ni Esenami, dumating na ang Diyosa ng Kadiliman. Walang pag-aalinlangan, gumawa siya ng isang napakalaking globo ng kadiliman at umakyat sa kalangitan. Mula sa itaas, nagpakawala siya ng walang tigil na barrage ng dark orb sa buong kagubatan. Si Rokuro, na nagkamalay, ay nahuli sa kaguluhan. Sa kabutihang palad, dumating si Senata sa oras upang suportahan siya. Hinimok ni Rokuro si Senata na humanap ng paraan para pigilan si Esenami bago niya sirain ang buong mundo. Bagamat nabanggit ni Senata na nasugatan pa rin si Rokuro, iginiit ng huli na hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa. Kabisado na niya ang lahat mula sa mga talaan ng lihim na templo, at walang ibang pagpipilian kundi kumilos ngayon.
Nang makita ang kanyang determinasyon, pumayag si Senata na tulungan siya. Si Hanzo, na nakasaksi sa pagbabago ni Izanami, ay lubos na nabigla. Hindi niya inaasahan na siya ang diyosa ng kasawian. Si Izanami at ang diyosa ng kasawian ay nagpupumilit pa rin para makontrol ang kanyang katawan. Naniniwala si Hanzo na sa pamamagitan ng pag-agaw sa hairpin, maaari niyang manipulahin si Izanami kung gusto niya. Nang subukan ni Saizo na bawiin ito, sinaktan siya ni Hanzo, tinutuya siya sa kanyang kahinaan. Ipinahayag niya na ang isang tunay na ninja ay dapat mabuhay lamang para sa kanilang sarili, walang pagtitiwala kundi ang kanilang sariling lakas at katawan. Dahil nakalimutan na ni Saizo ang prinsipyong ito, hindi na siya karapat-dapat na maging kalaban. Sa sandaling iyon, dumating sina Senata at Rockuro, hinihiling na malaman kung ano ang balak gawin ni Hanzo sa napakalaking kapangyarihan ni Izanami. Ngumisi si Hanzo, iginiit na kahit anong plano niya, hinding-hindi niya ito sasayangin gaya ng ginawa ni Senata. Naniniwala siya na siya lamang ang karapat-dapat na gamitin ang kapangyarihan ng diyosa ng kasawian, samantalang ang mga mahihinang tulad ni Senata ay hindi. Para sa kanya, si Anastasia ay walang iba kundi isang sangla. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang pagnanais na bumalik sa bahay, madali niyang minanipula siya upang pagsilbihan siya. Nang marinig ito, si Saizo, na galit, ay pinilit ang sarili na bumangon at lumaban. Hindi niya kayang tiisin ang paraan ng pagtrato ni Hanzo kay Anastasia na parang kasangkapan lamang. Gayunpaman, muli siyang sinaktan ni Hanzo, sinabihan siyang manahimik at manood. Pagkatapos ay sumugod siya, balak niyang gamitin ang hairpin para pigilan ang kapangyarihan ni Izanami. Ngunit sa sandaling maabot niya ang globo ng kadiliman, ang kanyang kamay ay naipit. Napagtanto ang panganib, napilitan siyang putulin ang sariling braso para makatakas. Gayunpaman, ang mga maitim na litid ng globo ay biglang humampas, sinakop siya at kinaladkad siya pabalik sa loob. Si Rockuro, pagkakita nito, ay napagtanto na ang tanging paraan upang pigilan si Izanami ay para sa mga mandirigma na kumakatawan sa mga elemento upang mamagitan. Determinado, handa siyang isakripisyo ang sarili, ngunit pinigilan siya ni Saizo, iginiit na siya ang pumalit sa kanya. Hindi pinansin ang mga protesta ni Senata, si Saizo ay sumulong, determinadong maabot ang globo. Kahit na hindi siya naniniwala sa kapalaran, inamin niya na dahil dito, naunawaan niya ang baklod ng pakikipagkaibigan. Nang marating niya ang globo, bigla itong bumukas at hinayla siya papasok, dinala siya pataas. Samantala, naalala ni Mushi ang nakaraan niyang alitan sa punong pari ng templo, na humantong sa kanyang pag-alis. Noong panahong iyon, tinanong ni Izanami kung saan siya pupunta, ngunit hindi siya nakasagot. Nangako siyang babalikan siya, ngunit nang gawin niya ito, nakita niyang sira ang templo. Nang malaman niyang buhay pa siya, walang sawang hinanap siya nito. Ngayon, gayunpaman, ang kanyang pananampalataya ay gumuho. Dumating si Binmaro, tinawag si Mushi at hinihimok siyang lumaban. Pinalakas niya ang loob niya at naglagay pa ng bomba sa kanyang kamay para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Samantala, ang mga pulutong ng mga insekto, na ngayon ay apektado ng kadiliman, ay naging mahina. Sinamantala ang pagkakataon, naglunsad sina Juzo at Sarutobi ng isang ganting atake. Sinilo ni Sarutobi ang kanilang kalaban sa pamamagitan ng mga makamandag na baging, na nagdulot ng kanyang matinding sakit, habang si Juzo ay maawang tinapos ang kanyang pagdurusa sa isang mabilis na hampas. Si Yuri naman ay natuwa sa sakit na naranasan niya kanina. Gayunpaman, mabilis siyang gumawa ng bugzo ng hangin upang bulagin ang ninja bago ito walang kahirap-hirap na tinapos. Habang tinangka ni Anastasia na kunin ang kanyang espada para umalis, ginulat siya ni Jinpachi sa pamamagitan ng talam, pinalipad siya, naparalisa at hindi na makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Natagpuan ni Anastasia ang kanyang sarili na walang laban kay Jinpachi. Idineklara ni Jinpachi na draw ang laban at inamin na sa kabila ng kanyang nagyayelong panlabas, mainit pa rin siya gaya ng ibang tao sa loob. Sa loob ng globo, napagtanto ni Saizo na buhay pa rin siya salamat sa hairpin. Sa wakas ay muling nakipagkita siya kay Izanami, na umamin sa kanyang takot. Gusto niya ng kapangyarihan na protektahan ang lahat, ngunit ang diyosa ng kasawian ay naghahanap lamang ng pagkawasak. Takot na takot siyang mawala ang sarili sa dilim. Hinimok niya si Saizo na umalis, ayaw na niyang mahirapan pa siya.
Ngunit tiniyak siya ni Saizo, sinabi nito sa kanya na hanggat may emosyon pa siya, tao pa rin siya, hindi halimaw at tumanggi siyang iwan siya. Isa siya sa 10 matapang na mandirigma, at magkasama silang babalik. Sa kanyang mga salita, matagumpay niyang naibalik si Esenami. Si Senata, nang makita ito, ay nagpatunay na si Saizo nga ang sagisag ng liwanag. Nang magising si Esenami, niyakap siya ni Senata at sinabihan siyang bumalik sa kanila. Nang ligtas ang lahat, ibinalik ni Saizo ang hairpin kay Esenami. Samantala, si Anastasia, na napagtatanto na ang kayamanang matagal na niyang hinahabol ay walang iba kundi isang peke, ay napatawa na lamang ng mapait sa malupit na kabalintunaan ng kapalaran. Lumapit si Jinpachi kay Anastasia at hinimok itong bumalik kasama niya. Gayunpaman, nag-alinlangan siya, na naniniwalang hinding-hindi mapapatawad ni Senota ang isang taksil na tulad niya. Ngunit tiniyak siya ni Jinpachi, na sinabing wala na siyang mga pasanin. Sa wakas siya ay isang malayang tao, makakapagsimulang muli. Samantala, nagpa siya sina Ishida at Nawi na umalis, na determinadong pinuhin ang kanilang diskarte upang talunin si Ieyasu. Si Masamune, na napagtanto na si Esenami ang tunay na kayamanan, gumawa ng isang hindi inaasahang desisyon. Pansamantala siyang makikipag-alyansa sa paksayo ni Ishida para pabagsakin muna si Ieyasu bago harapin ang mga bagay sa hinaharap. Nang maglaon, tinanong ni Saizo si Senota kung tinipon niya ang mga ito dahil nakita na niya ang sakuna na magaganap. Inamin ni Senota na hindi niya inaasahan ang anumang bagay na malayo sa hinaharap. Sa sandaling iyon, si Esenami ay tumakbong papasok na may dalang madaming pagkain, na tuwang-tuwang inanyayahan ang lahat na kumain. Nagreklamo si Saizo na napakarami na niyang nagawa, ngunit agad na pumasok muli si Myushi, pinagalitan siya dahil sa pang-aapi sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Iminungkahi ni Senota na pumili sila ng pinuno para sa 10 matapang na mandirigma. Tinanggihan ni Juzo ang posisyon, dahil madalas siyang maglakbay sa malayo. Kaya tumanggi din si Sarutobi at sa halip ay itinulak ang responsibilidad kay Saizo.